Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? Halina't samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isang paglalakbay na magpapatunay na minsan ang mga basag na piraso ng nakaraan ang siyang bubuo sa isang buong pagkatao. Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Ngunit paano kung ang isang patak ng dugo mula sa isang halos limot na gabi ang maging tanging pag-asa para isalba ang isang buhay? Ito ang kwento ni Luningning, isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay harapin ang lalaking winasak at binuo ang kanyang mundo sa iisang iglap. Amoy pa lang ng ospital ay parang unti-unti nang sinasakal si Luningning. Ang pinaghalong amoy ng antiseptic, gamot at lungkot ay dumidikit sa kanyang damit, sa kanyang balat, hanggang sa kanyang kaluluwa. Ilang araw na siyang pabalik-balik sa St. Hyraya Medical Center. Ilang gabi na ring unan niya ang malamig na upuan sa labas ng intensive care unit at kumot niya ang sariling mga braso sa likod ng makapal na salamin. Nakahiga si Danao, ang bunso sa kanyang 4 na anghel, ang pinakatahimik, ang pinakamalambing. Ngayon, mas tahimik pa siya kaysa dati. Ang tanging maririnig mula sa kanya ay ang mahinang tunog ng makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Napakaliit niya tingnan sa gitna ng mga puting kumot at komplikadong mga aparato. Hinaplos ni Luningning ang malamig na salamin na para bang kaya niyang iparamdam ang init ng kanyang pagmamahal sa anak na nasa loob. Anak, kapit ka lang. Nandito lang si Mama. Hindi ka iiwan ni Mama. Bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Pagod na ang kanyang mga mata sa kaiiyak, ngunit patuloy pa ring tumutulo ang mga luha. Paano siya napunta sa sitwasyong ito? Paano hahantong sa ganito ang kanyang munting si Danao? Mrs. Santos? Napalingon siya sa boses ng doktor. Sa mukha pa lang nito, alam na ni Luningning na hindi maganda ang balita. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Doc, kumusta po si Danao? Bumuntong hininga ang doktor. Isang tunog na kinatatakutan ni Luningning. We're doing everything we can, pero critical ang kondisyon niya. The platelet count is dangerously low. Kailangan na niya ng blood transfusion, but his blood type, it's extremely rare. AB negative at may specific antibodies pa. We've exhausted the hospital's blood bank. We've sent out feelers to other hospitals pero wala pa rin. Gumuho ang mundo ni Luningning. Wala na po bang ibang paraan, Doc? Kahit ano po. Ibenta ko na po ang lahat ng ari-arian ko. Kahit ang kaluluwa ko, ibibigay ko. Huminahon po kayo, Mrs. Santos. Malumanay na sabi ng doktor. Ang kailangan natin ngayon ay isang milagro. Isang donor. Isang milagro. Napaupo si Luningning pabalik sa upuan. Ang salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sa buong buhay niya, natuto siyang huwag umasa sa mga milagro. Natuto siyang magtrabaho, magbanat ng buto, at magtiis para sa kanyang 4 na anak. Siya lang ang inaasahan ni Sinag, Ulap, Ami, at Danao. Siya lang. Pumunta siya sa maliit na kapilya ng ospital. Sa harap ng imahen, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napiga na ang lahat ng salita sa kanyang puso't isipan. Sa halip na magdasal, idinukot niya mula sa kanyang pitaka ang isang bagay na 8 taon na niyang itinatago. Isang pilak na cufflink. Makintab pa rin ito. At sa gitna ay may nakaukit na magkakaugnay na letrang EPH. Ang tanging alaala niya mula sa gabing iyon, sa Kislap Lounge. Isang gabi ng malabong mga ilaw, malakas na tugtugin, at isang mukha ng lalaking hindi niya matandaan ng buo. Ang tanging natatandaan niya ay ang mga mata nitong nangungusap at ang bigat ng isang pangakong hindi na binalikan. Ang gabing nagbunga ng 4 na pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sinara niya ang kanyang palad, mahigpit na hawak ang cufflink. Diyos ko!
Pabulong niyang dasal. Hindi po para sa akin, para po sa anak ko. Kahit isang milagro lang po. Pakiusap. Ilang sandali pa, isang yaya ang humahangos na pumasok sa kapilya. Ma'am Ning! Ma'am Ning! Napatingala si Luningning. Kabado. Bakit Yaya Ginhawa? Anong nangyari? May balita po mula sa nurse. Halos hindi makahinga ang matanda. May donor daw po. Isang walk-in donor. Parehong-pareho daw po ang dugo sa kailangan ni Danaw. Isang milagro, Ma'am Ning. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Luningning. Ngunit agad itong napalitan ng nag-uumapaw na pag-asa. Tumakbo siya palabas ng kapilya. Sinundan si Yaya Ginhawa. Saan siya? Nasaan ang donor? Nasa blood donation room pa po, sa kabilang wing. Nagdo-donate na po mismo. Tumakbo si Luningning na hindi alintana ang mga taong nababangga. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang pasalamatan ang taong ito. Ang anghel na ipinadala para iligtas ang kanyang anak. Nang marating niya ang pasilyo, nakita niya ang isang nurse na kalalabas lang mula sa isang silid. Nurse, yung donor po para kay Danaw Santos, nasaan po siya? Nasa loob pa po, ma'am. Kakatapos lang. Pinagpapahinga na lang po namin sandali. Gusto ko po siyang pasalamatan, sabi ni Luningning, habol ang hininga. Ngumiti ang nurse. Sige po. At binuksan nito ang pinto para sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakatalikod ang lalaki, nakaupo sa isang recliner habang inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling business suit. Pamilyar ang tindig nito. Pamilyar ang amoy ng pabango na tila nanunuot sa hangin. Isang amoy na minsan na niyang naamoy sa kanyang mga panaginip. Sir? Nagsimula si Luningning. Nanginginig ang boses. Gusto ko lang po sanang... Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At sa isang iglap, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Luningning. Ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon. Mas matanda ng 8 taon. Mas matalim ang mga linya ng panga. Mas malamig ang titig. Pero walang duda. Siya iyon. Si Hadeon Elizalde. Sa sobrang pagkabigla, nabitawan ni Luningning ang cufflink na hawak niya. Gumulong ito sa makintab na sahig. Lumilikha ng isang maliit, malagkit na tunog sa katahimikan ng silid. Click! 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 Huminto ito sa paanan ng leather shoes ni Hadeon. Dahan-dahan itong yumuko para kunin ang pilak na palamuti. Tiningnan niya ito at nakita ang logo ng kanilang kumpanya. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin. Malamig, mapanghusga, puno ng pagtataka. Ang mga mata ng lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang anak ay ang mga mata rin ng lalaking ama nito. Hawak ni Hadeon Elizalde ang cufflink. Malamig ang pilak sa kanyang palad, ngunit mas malamig ang titig na ipinukol niya sa babaeng nasa harapan ni Amphilia. Luningning Santos. Ang pangalan ay wala man lang kahit anong pamilyar na tunog sa kanyang pandinig. Sa mundo ni Hadeon, may 2 uri lang ng tao. Asset at liability. At ang babaeng ito, na may pagod na mga mata, gusot na damit, at isang akusasyong kayang magpabagsak ng isang imperyo, ay isang malinaw na liability. Ilang beses na siyang nakaharap ng mga ganitong klaseng babae. Mga oportunistang handang sumubok ng kanilang swerte. Umaasang makakakuha ng kahit kapiraso ng yaman ng mga Elizalde. Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay mababa at walang emosyon na para bang nakikipag-usap lang siya sa isang tauhan. Binalik niya ang cufflink sa babae, hindi sa pamamagitan ng pag-abot, kundi sa pagpatong nito sa mesang nasa pagitan nila. 1 kilos na naglalagay ng distansya. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ng babae nang abutin nito ang cufflink. Pero hindi ito umiyak o nagmakaawa, gaya ng inaasahan niya. Sa halip, tumuwid ito ng tayo. Ang pagod sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas matibay, determinasyon. Hindi pera ang kailangan ko, sagot ni Luningning. Ang boses ay basag ngunit buo. Ang kailangan ko, ang kailangan ng anak ko.
ay ang katotohanan. Katotohanan, isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan-nunan ni Hadion. Miss Santos, kung ano man ang kwentong nabuo mo sa isip mo, itigil mo na. I have a vague memory of that night at the Kislap Lounge. Maraming tao, maraming inumin. Kung may nangyari man, I'm sure it was consensual and it ended there. 8 taon na ang nakalipas. Para sa'yo, 8 taon na ang nakalipas. Para sa akin ang gabing iyon ay araw-araw kong binubuhay, giit ni Luningning. At sa pagkakataong ito, may namuong luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Hindi ako nandito para humingi ng sustento o para sirain ang pangalan mo. Nandito ako dahil ang anak kong si Danaw, nakadudugtong lang ng buhay dahil sa dugo mo, ay kailangan kang makilala bilang ama niya. Danaw. Ang pangalan ay pumasok lang sa isang tenga ni Hadion at lumabas sa kabila. Ang mahalaga sa kanya ay ang implikasyon ng mga salita nito. Isang malaking eskandalo. Pinagmasdan niya ang cufflink sa kamay nito. Ang logo ng Elizalde Prime Holdings, isang agila na may mga pakpak na yumayakap sa tuktok ng isang bundok. Isang disenyo na eksklusibo para sa mga board members. Paano napunta sa babaeng ito ang isang bagay na personal niyang pag-aari? Ang alaala niya sa gabing iyon ay pira-piraso lang, isang montage ng alak at malabong ilaw. Posible ba? Bago pa man niya masagot ang sariling tanong, nag-ring ang kanyang telepono. Isang tingin lang sa screen ay sapat na para manlamig ang kanyang sikmura. Don Daquila Elizalde. Tumalikod siya kay Luningning at sinagot ang tawag. Father, nasaan ka? Ang boses sa kabilang linya ay hindi nagtatanong. Ito ay nag-uutos, malamig, makapangyarihan, at walang puwang para sa anumang palusot. Nasa ospital pa, Father. May inaasikaso lang. Isang babae, sabi ng source ko, at isang bata. Hadion, ano na namang kalokohan ito? Sinabi ko na sa'yo, anumang kalat ay kailangang linisin agad bago pa man ito kumalat at dumungis sa pangalan natin. Napapikit si Hadion. Ang salitang kalat ay parang sampal. I'm handling it, Father. Dapat lang, ayokong makarinig ng kahit anong balita tungkol dito bukas. Linisin mo ang kalat na yan. Now. Click! Ibinaba ng kanyang ama ang tawag. Huminga ng malalim si Hadion. Ang galit at pressure ay namumuo sa loob niya. Nang humarap siyang muli kay Luningning, ang kaunting pagdududa kanina ay napalitan na ng matigas na desisyon. Kailangan niyang tapusin ito. DNA test, sabi ni Luningning, na tila nabasa ang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Kung sigurado ka na nagsisinungaling ako, hindi ka dapat matakot, di ba? Isang DNA test lang para matapos na ito. Tinitigan siya ni Hadion, isang matapang na hamon, isang hamon na kung tatanggihan niya ay magmumukha siyang duwag at utos ng kanyang ama na tapusin na ito. Ito ang pinakamabilis na paraan. Fine, malamig niyang sagot. Naglakad siya palapit dito. Ang taas niya ay tila lalong ako nagpaliit sa babae. Tumingin siya pababa. Ang mga mata ay kasing talim ng yelo. Magpa-DNA test tayo, pero tandaan mo to. Itinukod niya ang isang kamay sa pader sa tabi ng ulo ni Luningning. Ikinulong ito. Sa oras na lumabas ang resulta at mapatunayang isa ka lang manloloko. Huminto siya. Hinayaang lumapat ang bigat ng kanyang banta. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa syudad na to. You will lose everything, naiintindihan mo? Hindi sumagot si Luningning. Tinitigan lang siya nito pabalik. Ang takot sa mga mata ay nilalamon ng isang di matatawarang tapang ng isang ina. At sa gitna ng matinding tensyon na yon, bumukas ang pinto. Pumasok ang nurse na may malawak na ngiti. Hindi alintana ang madilim na enerhiya sa silid. Good news po. Kaka-update lang po ng surgeon. The operation was a success. Stable na po ang anak ninyo, si Danaw.
Danao. Sa pagkakataong yon, naririnig ni Hadion ang pangalan ng malinaw. Hindi na ito isang salita lang sa gitna ng isang akusasyon. Ito ay pangalan ng isang batang lalaki na nabubuhay ngayon dahil sa kanya at sa kaibuturan ng kanyang pusong bakal sa ilalim ng mga patong ng galit at pagtanggi. May isang bagay na kumibot. Isang kakaibang damdamin na hindi niya maintindihan. Isang bagay na halos mainit. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Para kay Luningning, ang bawat segundo sa loob ng maliit at puting opisina ng laboratorio ay parang isang oras. Nakaupo siya sa isang dulo ng mahabang upuan habang sa kabilang dulo naman ay si Hadeon. Ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng tensyon na halos nahihipo. Hindi siya nagsasalita, hindi rin ito kumikibo. Tanging ang maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nasa isip niya sina Sinag, Ulap at Ami na pansamantalang iniwan niya kay Yaya Ginhawa sa isang waiting area. At si Danao, na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa recovery room, ligtas na. Ang resulta ng papel na hawak ng doktor, pagbalik nito ang magdidikta kung mananatiling simple at tahimik ang kanilang buhay o kung gugulo ito sa paraang hindi na niya kayang kontrolin. Sa kabilang banda, para kay Hadeon, ang paghihintay ay isang abala. Isang napakamahal na abala sa kanyang oras. Dapat ay nasa isang board meeting siya ngayon. Pinag-aaralan ang quarterly report ng Elizalde Prime Holdings. Sa halip, narito siya, nakakulong sa isang silid kasama ang isang babaeng banta sa lahat ng pinaghirapan niya at ng kanyang pamilya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang banta na binitawan niya. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa syudad na to. Handa siyang panindigan iyon. Kailangan niyang protektahan ang pangalan ng mga Elizalde. Iyon ang laging unang utos. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang medtech na may dalang isang brown envelope. Inabot niya ito kay Hadeon. Sir, ma'am, heto na po ang resulta. Sandaling nag-atubili si Hadeon. Tiningnan niya si Luningning na nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at pag-asa. Kinuha niya ang envelope. Ang papel ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. With a sharp, decisive motion, he tore it open. Inilabas niya ang isang set ng mga dokumento. May mga numero, porsyento, at mga terminong medikal. Pero isang linya lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Paternity test result. Hadeon Elizalde and Danao Santos. Probability of paternity. Kinpay 9% parang may sumuntok sa sikmura ni Hadeon. Ang mga letra ay lumabo sa kanyang paningin. Binasa niya ulit. At ulit. Hindi nagbabago ang resulta. 99.99% siya nga ang ama. Ang batang iyon, anak niya. Pero hindi doon natapos. May 3 pang papel sa ilalim. Ang resulta ng DNA samples ni Sinag, Ulap at Ami na kinumpara rin sa sample niya. Probability of paternity. 99.99% probability of paternity. 99.99% probability of paternity. 99.99% apat. Hindi lang isa. 4, quadruplets. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Napasandal siya sa upuan. Ang isip ay blanko. Ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nanginig ang mga kamay ni Luningning. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga papel. Isa-isa niyang tiningnan ang resulta. Kahit alam na niya ang isa sa tinig nito. Isang mapait na tagumpay. Isang katotohanang masakit tanggapin. Naniniwala ka na? Basag ang boses niyang tanong. Hindi makasagot si Hadeon. Nakatingin lang siya sa kawalan. 4 na anak. Sa loob ng 8 taon, nabuhay siyang may 4 na anak nang hindi niya alam. At sa sandaling iyon ng katahimikan at pagkabigla. Marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Don Daquila Elizalde. Ang presensya pa lang ng kanyang ama
ay sapat na para palamigin ang buong silid. Nasa likod nito ang dalawang abogadong nakaitim na suit. Mga muka ay kasing tigas ng bato. Hindi man lang nito tiningnan si Luningning. Ang mga mata nito, nakaparehong-kapareho ng kay Hadion, ay nakatuon lang sa nagkalat na papel sa sahig. Inayos ko na ang dapat ayusin. Anunsyo ni Don Dakila. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Walang bakas ng pagkagulat. Walang emosyon. Isa sa mga abogado ang lumapit kay Luningning at naglapag ng isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito. Isang kontrata. Ano to? Tanong ni Luningning. Isang kasunduan. Sagot ng abogado. Hindi si Don Dakila. Bibigyan ka ng Elizalde Corporation ng halagang sapat para mabuhay ka at ang iyong pamilya ng komportable habang buhay. Isang bahay sa isang probinsya na malayo dito. Lahat ng gastusin sa pag-aaral ng mga bata hanggang kolehiyo. Lahat. Tumingin si Luningning mula sa abogado patungo kay Don Dakila at sa huli kay Hadion na nanatiling tahimik at hindi makagalaw sa kanyang kinauupuan. May kapalit, bulong ni Luningning. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Oo, sabi ng abogado. Ibibigay mo sa amin ang full and sole custody ng mga bata. Aalis ka sa buhay nila. Maglalaho ka. Para sa kapakanan nila, lalaki sila bilang mga Elizalde na may kumpletong pamilya. Itinuro niya si Hadion, kasama ang kanilang ama at ang mapapangasawa nito. Parang isang bomba ang sumabog sa pandinig ni Luningning. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang alok ay hindi isang tulong. Ito ay isang paghatol. Gusto nilang bilhin ang kanyang mga anak. Tiningnan niya si Hadion, naghahanap ng kahit anong reaksyon, pagtutol, galit, kahit ano. Pero wala. Nakayuko lang ito. Ang mga siko ay nakapatong sa tuhod. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Isang duwag. Isang apoy ang biglang nag-alab sa puso ni Luningning. Isang galit na mas mainit pa sa kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang makapal na kontrata. At sa harap nilang lahat, pinunit niya ito sa gitna. Rip! At muli. At muli. Hanggang sa ang mga piraso ng papel ay nagkalat sa sahig kasama ng resulta ng DNA test. Ang mga anak ko, sabi niya, bawat salita ay matigas at puno ng paninindigan, ay hindi ibinebenta. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Don Dakila. Isang maliit at mapanghamak na ngiti ang sumilay sa labi nito. Magsisisi ka sa ginawa mo, mahinang sabi ng matanda. Ngunit ang banta ay umaling-awngaw sa buong silid. Kawawang nilalang, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ang mga salita ni Luningning, ang mga anak ko ay hindi ibinebenta, ay paulit-ulit na umuugong sa isip ni Hadion na parang isang sirang plaka. Ilang araw na ang nakalipas mula sa komprontasyon sa ospital. Ilang araw na rin siyang hindi makatulog ng maayos. Ang mga numero sa stock market ay lumalabo. Ang mga boses sa board meeting ay nawawalan ng saysay. Ang imahe ng pinunit na kontrata. Ang tapang sa mga mata ng babaeng iyon. At higit sa lahat, ang katotohanang mayroon siyang 4 na anak. Isang hapon, hindi na niya natiis. Sa halip na umuwi sa mansyon ng mga Elizalde, isang lugar na bigla niyang naramdaman na malamig. At walang buhay, iniba niya ang direksyon ng kanyang sasakyan. Nag-iwan ng utos sa kanyang driver na ihatid siya sa isang lugar na kailanman ay hindi pa napuntahan ng kanyang mamahaling European car. Lungsod ng Pag-asa. Ang pangalan pa lang ng lugar ay kabalintunaan na sa nararamdaman niya. Mula sa loob ng kanyang tinted na bintana, pinagmasdan ni Hadion ang pagbabago ng paligid. Ang mga nagtataasang gusali ng Makati ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay. Ang malalapad na kalsada ay naging masisikip na eskinita kung saan naglalaro ang mga bata.
Huminto ang sasakyan sa isang kanto, sapat na malapit para makita, ngunit sapat na malayo para hindi mapansin. Doon, sa isang maliit na bakuran sa harap ng isang simpleng apartment, nakita niya sila, ang kanyang mga anak. Parang isang eksena mula sa isang pelikula. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanilang paligid. May isang batang babae, marahil si Sinag, na may hawak na bola at tila leader ng kanilang laro. Maikli ang buhok nito at matapang ang tindig. May isa pang babae, si Ulap siguro, na tahimik na nakaupo sa isang tabi, nagdodrawing sa isang pad ng papel, tila nasa sariling mundo. At ang dalawang lalaki, ang isa, si Danaw, ay nakaupo rin, mas maputla kaysa sa iba. Ngunit may maliit na ngiti sa labi habang pinapanood ang kanyang mga kapatid. At ang huli, si Ami, ay malikot na tumatakbo, sinusubukang agawin ang bola mula kay Sinag. Si Ami, may kung anong kumurot sa puso ni Hadion. Ang paraan ng pagtakbo ng bata, ang pagkunot ng noo nito kapag naiinis, ang hugis ng mga mata nito kapag tumatawa, para siyang nakatingin sa isang lumang litrato ng kanyang sarili. Isang bersyon niya na hindi pa nabibigyan ng bigat ng pangalang Elizalde. Sa gitna ng paglalaro, natisod si Ami at bumagsak sa lupa. Umiyak ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkatalo. Bago pa man makalapit ang mga kapatid nito, isang reflex na hindi kontrolado ng kanyang isip ang nagtulak kay Hadion. Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at halos takbuhin ang distansya papunta sa bata. Lumuhod siya sa tabi nito. "Hey, are you okay?" tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Tumigil sa pag-iyak si Ami at tumingala. Ang mga mata nitong puno pa ng luha ay nagpakita ng purong pagtataka, hindi takot. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang mamahaling suit, ang makintab na sapatos. "Sino ka po?" tanong ng bata. Ang boses ay maliit at puno ng kuryosidad. Natigilan si Hadion. Isang simpleng tanong, pero wala siyang mahanap na sagot. Sino nga ba siya? Ang CEO? Ang tagapagmana? O ang amang 8 taon nang nawawala? "I'm Hadion." Iyon na lang ang lumabas sa kanyang bibig. Inilahad niya ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo. Nag-alinlangan si Ami sandali, pagkatapos ay tinanggap ang kanyang kamay. Ang liit ng palad nito sa loob ng kamay niya. Isang perpektong akma. Habang itinayo niya ang bata, pinagpagan niya ang alikabok sa shorts nito. "Ba't ka po nandito?" Muling tanong ni Ami, hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. "Napadaan lang." Pagsisinungaling ni Hadion. "Nakita kitang nadapa." "Ah, hindi po masakit," sabi ng bata, na tila nahiya sa kanyang pag-iyak kanina. "Gusto mo pong makipaglaro?" Ang alok ay simple at inosente. Ngunit para kay Hadion, ito ay parang isang imbitasyon sa isang mundong hindi niya alam na umiiral. Bago pa siya makasagot, isang boses ang pumutol sa kanilang sandali. "Ami, sino yan?" Napalingon si Hadion. Si Luningning. Nakatayo siya sa may pinto ng kanilang bahay, may hawak na isang basket ng labada. Ang gulat sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pag-aalala at pagbabantay. Ibinaling niya ang tingin mula kay Ami patungo kay Hadion at ang mga mata niya ay nag-aapoy. Binitawan ni Ami ang kamay ni Hadion at tumakbo papunta sa ina. Ang 3 pa niyang anak ay nagsilapitan na rin sa kanya, na para bang siya ang kanilang kalasag. Nakatayo si Hadion sa gitna ng bakuran. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero, isang manloloob. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang nilamon ng lamig. Tumayo siya at inayos ang kanyang damit. Sinusubukang ibalik ang kanyang karaniwang postura. "I was just passing by." Ulit niya, ang boses ay bumalik na sa pagiging formal. "Sa lugar na ito, nagkakamali ka yata ng daan, Mr. Elizalde.
Sarkastikong sagot ni Luningning habang hinihila ang mga anak sa kanyang likuran. Mag-isang nakatayo si Hadeon, napapaligiran ng 4 na pares ng mga matang nag-uusisa at isang pares na puno ng kawalan ng tiwala. Sa sandaling iyon, mas naramdaman niya ang pag-iisa kaysa noong nasa loob siya ng kanyang marangyang kotse. Akmang magsasalita siyang muli para magpaliwanag, para humingi ng tawad, para sa isang bagay na hindi niya alam nang may isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Isang matamis at pamilyar na boses ang bumasag sa tensyon. "Honey, what are you doing in a place like this?" Lumingon si Hadeon. Nakatayo sa likod niya na may perpektong nangiti sa labi at mamahaling salamin sa mata ay si Daragit Alcaraz, ang kanyang ex-fiancé. Inalis nito ang salamin at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat, isang kilos ng pag-aari. Ang mga mata nito ay tiningnan si Luningning at ang mga bata na may halong pagtataka at bahagyang pagkasuklam bago bumalik kay Hadeon na may matamis na ngiti. "Sino sila, mahal ko?" Ang pagdating ni Daragit Alcaraz ay parang isang malamig na hangin biglang umihip sa mainit na hapon. Ang kanyang presensya, mula sa designer dress na suot hanggang sa amoy ng mamahaling pabango, ay hindi bagay sa simpleng kapaligiran ng lungsod ng pag-asa. Para siyang isang orchid na itinanim sa gitna ng isang hardin ng gumamela. Maganda, ngunit banyaga. Inalis ni Hadeon ang kamay ni Daragit sa kanyang balikat. "Daragit, what are you doing here?" Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng inis. "I told you I needed some space." "And I'm giving it to you, honey." Sagot ni Daragit, ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. "I was just worried. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Good thing I have a tracker on your car. For emergencies, you know." Ang paliwanag niya ay malambing, ngunit para kay Luningning, ang bawat salita ay tunog ng isang babala. Tumingin si Luningning sa babae. Maganda ito. Sa paraang nakikita sa mga pabalat ng magazine, perpekto ang kutis, balingkinita ng katawan, at ang bawat kilos ay kalkulado. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may nakikita si Luningning na isang bagay na pamilyar sa kanya. Ang parehong lamig at pagmamataas na nakita niya kay Don Dakila. "Sino sila?" Ulit ni Daragit. Ang tingin ngayon ay nakatuon na kay Luningning at sa 4 na bata na nakakapit sa kanyang palda. Tiningnan niya sila mula ulo hanggang paa, isang mabilis ngunit mapanuring sulyap na tila kinikilatis ang presyo ng bawat isa. Bago pa man makasagot si Hadeon, humakbang si Luningning paharap, bahagyang itinago ang mga anak sa kanyang likuran. "Ako si Luningning Santos at sila ang mga anak ko." Walang takot sa kanyang boses, isang simpleng pagpapakilala, ngunit isa ring malinaw na deklarasyon. Isang perpektong kilay ni Daragit ang tumaas. Tumingin siya kay Hadeon na may halong pagtataka. "Anak?" "Hadeon, may kinalaman ka ba rito?" Hindi sumagot si Hadeon. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Isang tila pagkakaunawa ang biglang sumilay sa mukha ni Daragit. Bigla itong ngumiti, isang ngiting tila puno ng simpatya. "Oh, I see." Naglakad ito palapit kay Luningning. "Pasensya ka na. Ako si Daragit Alcaraz." Inilahad niya ang kanyang kamay na may perpektong manicure. "You must be the woman from the hospital." Nag-atubili si Luningning bago tinanggap ang kamay nito. Ang pakiramdam ay parang humawak siya ng isang magandang ahas. Makinis, ngunit alam mong may kamandag. "Nakarating na sa akin ang balita." Malambing na pagpapatuloy ni Daragit, habang bahagya niyang pinisil ang kamay ni Luningning bago ito bitawan. "And I want you to know na naiintindihan ko. Talaga, this must be very difficult for you." Ang mga salita ay puno ng pag-unawa, ngunit ang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumingin si Daragit sa paligid, sa maliit na apartment, sa mga sampay na damit, sa mga laruang nakakalat sa lupa. Ang kanyang tingin
ay hindi mapanghusga sa paraang halata. Ngunit sa paraang mas masakit, ito ay puno ng awa. Isang awang nakakababa ng pagkatao. Kawawa naman ang mga bata. Sabi niya, ang boses ay tila isang bulong ng isang mapagkalingang anghel. To grow up in a place like this, it must be a struggle. Naramdaman ni Luningning na uminit ang kanyang pisngi. Ang bawat salita ni Daragit ay isang patagong insulto na binalot sa sutla. Maayos ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Masaya sila rito. Oh, I'm sure they are. Mabilis na sagot ni Daragit na parang ayaw siyang masaktan. Pero isipin mo, ang future nila, Luningning, ang edukasyon na kaya nilang makuha, ang mga oportunidad. Hadeon and I, we've talked about our future family. We can give them the world. Doon na ito, ang banayad na pag-angkin, ang pagguhit ng linya sa buhangin. Kami ni Hadeon. Tumingin si Luningning kay Hadeon na nanatiling tahimik sa isang tabi. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Isang maskara ng pagkalito at pagkainis. Hindi niya ito ipinagtatanggol. Hindi rin niya kinakampihan si Daragit. Nakatayo lang siya roon, isang manonood sa sarili niyang drama. Naramdaman ni Luningning ang paghigpit ng kapit ni Ulap sa kanyang palda. Ang batang iyon ang pinakasensitibo sa lahat. Nakatago ang mukha nito at ayaw tumingin sa bagong dating. Maging si Sinag ay nakatingin ng masama kay Daragit. Ang mga braso ay nakahalukip-kip, handang maging tagapagtanggol. Ang kinabukasan ng mga anak ko, mariing sabi ni Luningning, ay desisyon ko, hindi sayo, at lalong hindi sa pera ninyo. Ang nangiti ni Daragit ay bahagyang kumupas, ngunit bumalik din agad ito, mas matamis, mas mapanganib. Lumuhod ito para maging kapantay ng mga bata, kahit pahalatang nag-iingat na hindi madumihan ang kanyang damit. What adorable children, sabi niya. Sinusubukang hawakan ang pisngi ni Ami, ngunit umiwas ang bata at nagtago rin sa likod ni Luningning. Hindi pinansin ni Daragit ang pag-ayaw. Tumingin siya sa mga mata ni Luningning. Ang ngiti ay nananatili, ngunit ang mga mata ay nagyayelo. You're a strong woman, Luningning. I can see that. Sabi niya, tumatayo na. Pero lahat ng bagay ay may hangganan, maging ang lakas. Naglakad siya pabalik kay Hadeon at kumapit sa braso nito. We should go, honey. Hayaan na muna natin si Luningning na makapag-isip. I'm sure she'll make the right decision for the kids. Bago sila tuluyang umalis, lumingon si Daragit. Ang huling tingin nito ay para lamang kay Luningning. Huminto ito sandali. At sa isang tinig na sapat lang para marinig niya, bumulong ito ng isang huling mensahe. Mga anghel ang mga anak mo. It would be a shame kung lalaki sila sa isang pamilyang hindi angkop sa kanila. Pagkatapos ay umalis na sila. Isinakay ni Daragit si Hadeon sa isang itim na SUV na tila bigla na lang sumulpot at mabilis silang nawala sa paningin. Naiwan si Luningning sa gitna ng kanyang bakuran. Kasama ang kanyang 4 na anak, ang puso ay kumakabog dahil sa isang bagong uri ng takot. Hindi ito ang takot sa kahirapan o sa sakit. Ito ay takot sa isang kaaway na kaya siyang ngitian habang sinasaksak siya patalikod. Gabi na nang subukan ni Luningning na ibalik sa normal ang lahat. Nagluto siya ng hapunan. Tinulungan niya ang mga bata sa kanilang takdang aralin. Nagbasa siya ng kwento bago sila matulog. Ngunit ang anino ni Daragit ay nanatili sa bawat sulok ng kanilang maliit na tahanan. Nang mahimbing na ang tulog ng mga bata, naupo siya sa may bintana, yakap-yakap ang sarili. Tumingin siya sa labas, sa tahimik na eskinita. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nag-aalangan siyang binuksan ito. Isang lalaking nakauniporme ng courier ang nasa labas. May hawak na isang malaking brown envelope. Para po kay Miss Luningning Santos. Ako nga po, sagot niya. Iniabot ng lalaki ang sobre at isang pen para pumirma siya.
Nang maisara niya ang pinto, tiningnan niya ang sobre. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit may selyo ito ng isang kilalang law firm sa Makati. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa loob, isang makapal na dokumento ang laman. Ang mga unang salita na nakasulat sa itaas ay tumatak sa kanyang isipan na parang nagbabagang bakal. Petition for Sole Custody. Ang nagsasakdal, Hadion Elizalde. Ang ahas ay hindi lang nagbanta. Ito ay tumuklaw na. Ang umaga para kay Hadion Elizalde ay karaniwang nagsisimula sa katahimikan. Sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng EPH Tower, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-click ng kanyang pen at ang malayong ugong ng syudad sa ibaba. Ang mundo niya ay kontrolado, maayos at protektado ng salamin at bakal. Ngunit sa umagang iyon, binasag ang kanyang katahimikan. Inilapag ng kanyang sekretarya ang mga dyaryo sa kanyang mesa. Sa ibabaw ng lahat isang tabloid na may malalaking letra ang tila sumisigaw sa kanya. Ina, ginagamit ang 4 na anak para makapang-scam sa bilyonaryong tagapagmana. Nasa ibaba nito ang isang larawan, malabo, kuha mula sa malayo ni Luningning na karga-karga si Danaw palabas ng Ning Ospital. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na bar, ngunit alam ni Hadion na siya iyon. Ang imahe ng isang pagod na ina ay ginawang itsura ng isang kriminal. Naramdaman ni Hadion na umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Ito na. Nagsimula na ang makina ng kanyang ama. Isang maruming gera na idinisenyo para durugin ang kaluluwa ni Luningning hanggang sa wala na itong pagpipilian kundi ang sumuko. Hindi niya tinapos ang kanyang kape. Nagmamadali siyang nagtungo sa opisina ng kanyang ama sa kabilang palapag. Naabutan niya itong kalmado, nagbabasa ng business paper na para bang walang nangyayari. Ano to, father? Tanong ni Hadion. Inilapag ng malakas ang tabloid sa mesa ni Don Dakila. Hindi man lang nag-angat ng tingin ang matanda. Public relations, simpleng sagot nito. Kinokontrol natin ang naratibo bago pa man ito sumabog sa mukha natin. Control? This is character assassination, sigaw ni Hadion. She is the mother of my children, ng mga apo ninyo. Sa wakas, ibinaba ni Don Dakila ang kanyang dyaryo. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. Hindi yan pamilya, Hadion. Isa yang problema. Isang banta sa pangalan at yaman na pinaghirapan ng mga ninuno natin. At ang mga problema, kailangang solusyonan sa pinakamabilis at pinakaepektibong paraan. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pagsira sa isang inosenteng tao? Inosente? Ngumisi si Don Dakila. Walang inosente sa mundong ito, anak. Mayroon lang mga mananalo at mga talunan. At sinisigurado ko lang na mananatili tayo sa panig ng mga nananalo. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Tanaw ang imperyong itinayo nito. Si Daragit ang nagmungkahi ng anggulo. Magaling na bata. Alam niya kung paano laruin ang laro. Ang pangalan ni Daragit ay parang langis, na ibinuhos sa apoy ng galit ni Hadion. Of course, this has her fingerprints all over it. Tapusin mo na ang relasyon mo sa babaeng yun, Hadion. Utos ng kanyang ama, hindi pa rin lumilingon. Ibigay mo na ang petition. Hayaan mo nang ang mga abogado ang gumalaw. At sa susunod, matuto kang linisin ang sarili mong kalat. Natalo si Hadion. Muli. Lumabas siya ng opisina na dala ang bigat ng kanyang pagkaduwag. Sa gabing iyon, pinuntahan niya ang lungsod ng Pag-asa. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang sabihin kay Luningning na hindi siya ang may kagagawan nito. Ngunit pagdating niya sa tapat ng bahay nito, bago pa man siya makakatok, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Luningning. Ang mga mata ay namumugto ngunit puno ng galit. Hawak niya ang isang kopya ng tabloid. Hadion. Nagsimula siya. Luningning, let me explain. Hindi na niya natapos ang sasabihin.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi moral. Explain what? Sigaw nito, ang boses ay basag. Explain mo kung paano mo nagagawang matulog sa gabi habang sinisira mo ang buhay ko? Ang buhay ng mga anak mo? Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Blag. Ang pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Napakatanga niyang isipin na pakikinggan pa siya nito. Sa mata ni Luningning, kasabot siya. At sa isang banda, alam niyang totoo iyon. Paatras siyang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, ngunit huminto siya nang may marinig siyang mga boses mula sa isang bukas na bintana sa kapitbahay. Grabe yung balita, no? Kawawa naman yung mga bata. Napatago siya sa dilim. Sa bintana ng bahay ni Luningning, nakita niya ang anino ng dalawa sa kanyang mga anak. Kuya Ami, totoo ba yung sinabi ni Berto sa labas? Tanong ng boses ni Sinag. Yung mama daw natin, manloloko daw? Hindi totoo yun. Sagot ng boses ni Ami, garalgal at halatang umiiyak. Hindi totoo yun. Mabait si mama. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na sumaksak sa puso ni Hadion. Ang ginagawa ng kanyang pamilya ay hindi lang sumisira kay Luningning. Dinudurog nito ang mundo ng kanyang mga anak. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Nagpunta siya sa isang bar, ang parehong uri ng lugar kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Umorder siya ng isang bote ng pinakamahal na alak at uminom. Uminom siya para makalimot, para patayin ang konsensya. Ngunit habang lumalalim ang gabi at lumalakas ang tama ng alak, sa halip na makalimot, may isang bagay siyang naalala. Isang pira-pirasong alaala mula sa gabing iyon sa Kislap Lounge. Hindi ang mukha ni Luningning, hindi ang musika, kundi isang amoy. Isang pamilyar na amoy ng pabango. Matamis, ngunit may halong pait. Ang signature scent ni Daragit. Bakit niya naaamoy ang pabango ni Daragit sa isang gabing dapat ay kasama niya si Luningning? Napahinto siya sa pag-inom. Ang kalasingan ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalas na pagdududa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang isang numero mula sa kanyang private contacts. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya. It's me, sabi ni Hadion. Ang boses ay mababa at determinado. I have a job for you. An off-the-books investigation. What is it, sir? Tumingin si Hadion sa kanyang baso, sa refleksyon ng kanyang sariling mukhang puno ng galit at pagsisisi. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat. Si Daragit Alcaraz. At ang gabing iyon sa Kislap Lounge, 8 taon na ang nakalipas. Huwag kang magtitira ng kahit isang bato. Ang mga araw bago ang unang pagdinig sa korte ay parang isang mahabang bangungot para kay Luningning. Bawat gabi, tinititigan niya ang kanyang mga natutulog na anak. At ang takot na baka ito na ang mga huling gabi niya kasama sila ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Ang mga artikulo sa dyaryo ay humupa na, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang mga tingin ng mga tao sa palengke, ang mga bulungan ng mga kapitbahay, lahat ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanilang maliit na kusina at tinitingnan ang bunton ng mga papeles mula sa abogado, naramdaman niyang tuluyan na siyang susuko. Ang kalaban niya ay isang higante at siya, isa lamang siyang langgam. Ma'am Ning, marahang sabi ni Yaya Ginhawa, inilapag ang isang tasang mainit na salabat sa harap niya. Huwag po kayong mag-alala ng sobra. Ang Diyos po ay hindi natutulog. Ngumiti si Luningning, isang pagod ng ngiti. Salamat, Yaya. Pero minsan, parang ang layo-layo niya. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, may kumatok sa pinto. Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa kanto. May dala itong isang malaking kaldero. Ning, nagluto ako ng paborito ng mga bata,
Sinigang na baboy, sabi ng matanda. Para hindi mo na problemahin ang tanghalian nyo, mag-focus ka lang dyan sa laban mo. Nandito lang kami. Sunod-sunod na ang mga dumating. May nag-abot ng isang supot ng bigas. May nagbigay ng mga gulay mula sa kanilang bakuran. Ang iba ay wala mang dalang material na bagay, ngunit nag-iwan ng mga salitang pampalakas ng loob. Sa gitna ng panghuhusga ng mundo, ang maliit na komunidad ng lungsod ng Pag-asa ang naging kanyang sandalan. Naluha si Luningning, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Hindi siya nag-iisa. Kasi, sa kabilang bahagi ng syudad, sa dilim ng kanyang pribadong library, napapaligiran si Hadeon ng mga piraso ng isang basag na salamin. Ang mga ito ay nasa anyo ng mga dokumento, mga larawan, at mga ulat mula sa kanyang private investigator. Sa screen ng kanyang laptop ay isang malabong kuha mula sa CCTV ng Kislap Lounge. 8 taon na ang nakalipas. Ang petsa at oras sa sulok ng screen ay tumutugma sa gabing iyon. Paulit-ulit niyang pinanood ang isang clip. Isang babaeng may pamilyar na silweta, si Daragit, na mag-isang pumasok sa bar. Mag-isa. Taliwas sa kwento nitong kasama niya ang kanyang mga kaibigan, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang pangalan ng PI ang lumabas. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, "may nakuha na po ako." "What is it?" Mabilis na tanong ni Hadeon. "Yung sinabi niyong parmasyutiko, nahanap ko po." Umamin siya, after some convincing, na binentahan niya si Miss Alcaraz ng isang malakas na uri ng sedative na may halong aphrodisiac off the counter. Malaki daw po ang ibinayad sa kanya para manahimik. Napapikit si Hadeon. Ang lason. Ito na ang patunay sa kung paano. Ngayon, ang bakit. "May isa pa po, sir." Pagpapatuloy ng investigador. "Medyo masilan. I checked her medical records 5 months before the Kislap Lounge incident. Na-diagnose po si Miss Alcaraz ng isang kondisyon, polycystic ovarian syndrome. Sinabihan daw po siya ng doktor na she would have extreme difficulty conceiving a child. Halos imposible daw po. Parang isang kidlat na tumama kay Hadeon ang lahat. Ang pagiging desperada ni Daragit na ikasal sila. Ang laging pagbanggit nito sa pagkakaroon ng pamilya. At ang pinakamahalaga sa lahat, naalala niya ang kanyang ama. Ang walang katapusang pag-uusap tungkol sa isang tagapagmana. Kailangan ng Elizalde Prime Holdings ng susunod na dugo. Isang lalaki, Hadeon. Tandaan mo yan. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay isang plano. Isang desperadong plano. Kailangan niyang makausap si Luningning. Gabi na nang magkita sila sa isang tahimik at madilim na parke, malayo sa kanilang mga mundo. Dumating si Luningning, ang muka ay puno ng pagbabantay. "Ano na naman to, Hadeon? Kung nandito ka para pagtawanan ako?" "Hindi," putol niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Nandito ako para humingi ng isang pabor." "Pabor? Matapos ang lahat?" Tumawa ito ng mapakla. "Please," sabi ni Hadeon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Luningning ang isang Hadeon na hindi niya pa nakikita. Isang Hadeon na walang yabang, walang kapangyarihan. Isang Hadeon na nasasaktan. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Pero pakiusap, pagkatiwalaan mo ako. Isang beses na lang." "Bakit ko gagawin yun?" "Dahil may mga bagay kang hindi alam. Mga bagay na ngayon ko lang din natutuklasan. Hindi ko pa masabi sa'yo ang lahat. Pero ipinapangako ko, aayusin ko to. Para sa mga bata. Para sa kanila." Tinitigan ni Luningning ang mga mata nito. Hinanap niya ang pagsisinungaling, ang panloloko. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na nakakagulat. Katapatan. At isang malalim na pagsisisi. Tumango siya.
isang mabagal at nag-aalangang pagtango. Sige, isang beses na lang, Elizalde. Bumalik si Hadeon sa kanyang sasakyan, dala ang maliit na sinag ng pag-asa. Habang paupo na siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong email mula sa kanyang PI. Ang subject, urgent. Binuksan niya ito. May naka-attach na isang larawan. Nang mag-load ito, nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang larawan ay kuha sa isang coffee shop. Nakaupo sa isang mesa si Daragit, mas bata ng 8 taon. At ang kaharap nito, na may seryosong mukha at nag-uutos na mga mata, ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Don Daquila Elizalde. Sa ilalim ng larawan, may timestamp, 3 araw pagkatapos ng gabi sa Kislap Lounge. Naintindihan na ni Hadeon ang lahat, hindi lang si Daragit. Mula't umpisa, kasabot ang kanyang ama. Ang piniling lugar ni Hadeon para sa paghaharap ay perpekto. Isang mamahaling fine dining restaurant sa tuktok ng isang hotel na halos walang tao sa ganoong oras ng hapon. Ang bawat mesa ay may sapat na distansya sa isa't isa, nagbibigay ng ilusyon ng pag-iisa. Ang bawat detalye, mula sa puting mantel hanggang sa kumikinang na mga kubyertos, ay sumisigaw ng karangyaan. Isang karangyaang perpektong entablado para sa isang demonyo. Dumating si Daragit na suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. "Honey, what a surprise! Akala ko ba galit ka sa akin?" sabi niya, habang umuupo at inilalapag ang kanyang designer na bag sa katabing upuan. Humalik siya sa pisngi ni Hadeon, ngunit hindi ito gumanti. Kalmado si Hadeon, isang nakakakilabot na klaseng kalma. Hindi siya nagsalita. Sa halip, inilabas niya ang kanyang tablet at inilapag ito sa mesa. Itinulak ito nang marahan papunta kay Daragit. Nasa screen ang larawan. Siya at si Don Daquila, 8 taon na ang nakalipas. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Daragit. Tila isang maskara itong biglang natanggal. Sandali siyang natigilan. Ang mga mata ay nanlalaki habang tinititigan ang litrato. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Itinago niya ang pagkagulat sa likod ng isang tawa. Isang tawang pilit at matinis. "Oh, this old thing?" sabi niya. Iwinawagayway ang isang kamay na para bang wala itong kwenta. "Meeting lang yan with your father. Tinutulungan niya akong magplano ng isang surprise party para sa'yo noon. You know how he is? Always the perfectionist." Hindi kumibo si Hadeon. Hinayaan niya lang itong magsalita. Inilabas niya ang kanyang telepono, pinindot ang play, at inilapag ito sa tabi ng tablet. Isang recording ng boses ng isang kinakabahang lalaki ang umalingaw-ngaw sa kanilang mesa. "Opo, sir. Binentahan ko po si Miss Alcaraz. Isang bote." Sabi niya, pampatulog lang daw po para sa isang kaibigan niyang may insomnia. Pero alam ko po ang epekto nun pag hinaluan ng alak. Malaki po ang binayad niya sa akin. Ang mukha ni Daragit ay nagsimulang mamutla. Ang pagiging kampante niya ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng hindi maitagong kaba. "And then, there's this," sabi ni Hadeon. Ang boses ay nanatiling mababa at walang emosyon. Ipinakita niya sa screen ang isang kopya ng medical report. Naka-highlight ang mga salitang Polycystic Ovarian Syndrome, Prognosis, Extremely Low Probability of Natural Conception. Doon na gumuho ang lahat ng depensa ni Daragit. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Hadeon. Ang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. "So you know," sabi niya, hindi na isang tanong. "Nalaman mo na. Ano na ngayon, Hadeon? Tatakbo ka ba sa kanya? Sa basahan na yon, magpapakabayani ka?" "Gusto kong marinig mula sa'yo," mariing sabi ni Hadeon. "Bakit?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Daragit. Isang tawang puno ng hinanakit at kabaliwan. "Bakit? Dahil sa pag-ibig, Hadeon. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Mahal kita. Mahal na mahal kita kaya't handa akong gawin ang lahat para manatili ka sa akin."
Tumayo siya. Hindi na alintana ang iilang customer na napapatingin sa kanila. Pero hindi sapat ang pag-ibig ko. Kailangan ng isang Elizalde, isang tagapagmana. Iyon ang laging sinasabi ng ama mo. Daragit, kailangan ko ng apo. Bigyan mo ako ng apo. Pero paano? Paano ko ibibigay ang isang bagay na ipinagkait sa akin ng sarili kong katawan? Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng sakit. Kaya gumawa ako ng paraan. Nahanap ko siya. Si Luningning, isang walang muwang na service crew sa Kislap Lounge. Perpekto, walang pamilya, walang babalikan. Madaling gamitin at itapon pagkatapos. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Hadion. Ang malamig na kalkulasyon, ang kawalan ng konsensya. Ang plano ay simple. Pagpapatuloy ni Daragit na para bang ipinagmamalaki ang kanyang obra. Painumin ka, painumin siya. Ipasok kayo sa iisang kwarto. At pagkatapos, kapag nalaman kong buntis na siya, kukunin ko ang bata. Palalabasin kong sa atin ito. Magpapakasal tayo. Masaya ang lahat. Masaya si Don Dakila. At sa wakas, mapapasa akin ka ng buo. Pero hindi ka nag-isip. Bulong ni Hadion. Ang pagkasuklam ay malinaw na sa kanyang boses. Nagkamali ako. Sigaw ni Daragit. Hindi ko inaasahang 4 pala ang mabubuo. 4. At ang mas malala, naglaho siya na parang bula pagkatapos ng gabing iyon. Hinanap ko siya. Hinanap siya ng ama mo. Pero wala. For 8 years, I lived with that failure. At ngayong bumalik na siya. Sa tingin mo ba, hahayaan kong sirain niya ulit ang lahat? Hindi ito tungkol sa kanya, Daragit. Sabi ni Hadion. Tumatayo na rin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Tungkol ito sa'yo. Sa kasakiman mo, ginamit mo ako. Ginamit mo siya. Ginamit mo ang mga inosenteng bata para lang sa mga pansarili mong hangarin. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Para sa atin. Para sa imperyong dapat ay sa atin. Napailing si Hadion. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang babaeng minsan niyang inakalang pakakasalan. Isa itong halimaw na binalot sa ganda at kasinungalingan. Walang tayo, Daragit. Matagal nang wala. Sa ilalim ng mesa, pinatay ni Hadion ang voice recorder sa kanyang telepono. Nakuha na niya ang kailangan niya. Tumalikod na siya para umalis. Hadion, saan ka pupunta? Sigaw ni Daragit. Hindi pa tayo tapos. Huminto si Hadion ngunit hindi lumingon. Ako tapos na. Pero ikaw at ang ama ko, ngayon pa lang kayo magsisimula. Naglakad siya palayo. Iniwan si Daragit na mag-isa sa gitna ng karangyaan, napapaligiran ng mga basag na piraso ng kanyang masamang plano. Pagdating ni Hadion sa mansyon, dumiretso siya sa library kung saan naghihintay ang kanyang ama. Walang salita. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang tablet na nagpapakita ng litrato at ang telepono na naglalaman ng recording ng buong pag-uusap nila ni Daragit. Tiningnan ito ni Don Dakila. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Father, sabi ni Hadion, ang boses ay malamig at matigas. We need to talk. Tungkol sa mga apo ninyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hadion ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ama na hindi pa niya nakikita dati. Hindi galit, hindi pagkabigo, takot. Ang gabi bago ang paghuhukom ay may dalang kakaibang bigat. Sa labas ng maliit na apartment ni Luningning, ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ang bawat patak ay tila isang martilyong pumupukpok sa yero nilang bubong. Sa loob, ang hangin ay siksik sa mga dasal na hindi masambit at mga takot na hindi maibulong. Nakatayo si Luningning sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang pag-agos ng tubig sa eskinita. Bukas, sa pagitan ng 9 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, pagpapasyahan ng isang taong hindi niya kilala ang kapalaran ng kanyang pamilya.
Pagpapasyahan kung mananatili bang buo ang mundong 8 taon niyang binuo mula sa mga pira-piraso ng kanyang wasak na puso. Napatigil siya sa pag-iisip nang may marinig siyang mahinang katok sa pinto. Sino naman kaya ang bibisita sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Kumabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang isang kamay ay handang isara ito anumang oras. "Sino yan?" tanong niya. Walang sumagot. Isang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay isa pang katok, mas mahina, mas nag-aalangan. Sumilip siya sa maliit na siwang, at sa gitna ng walang tigil na ulan, nakatayo roon si Hadeon. Basang-basa, walang payong. Ang mamahalin niyang business suit ay lukot at tumutulo. Ang buhok niya ay bagsak sa kanyang noo. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, hindi siya mukhang ang makapangyarihang CEO ng Elizalde Prime Holdings. Mukha siyang isang lalaking naliligaw at pagod. Nag-away ang isip at puso ni Luningning. Ang isip niya ay sumisigaw na isara ang pinto, na huwag na itong papasukin. Ngunit ang puso niya, na nakakita ng kahinaan sa mga mata nito, ang siyang nag-utos sa kanyang kamay na buksan ang pinto. Hindi nagsalita si Hadeon. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Pumasok ito sa loob, nag-iwan ng mga basang bakas sa kanilang sahig na semento. Kumuha si Luningning ng isang lumang tuwalya at iniabot ito sa kanya. "Magkakasakit ka niyan," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Salamat," sagot ni Hadeon. Ang boses ay paos. Naupo sila sa maliit na sopa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. May kung anong nagbago. Pinunasan ni Hadeon ang kanyang buhok at mukha. Pagkatapos ay ibinaba ang tuwalya sa kanyang kandungan. "Luningning," panimula niya. "I'm sorry." Hindi ito ang aroganteng sorry na puno ng pagtatanggol. Ito ay simple, tahimik, at totoo. "Para saan?" tanong ni Luningning. Bagamat alam niya ang sagot. "Sa pag-abandona sa amin, sa paninira mo sa akin, o sa pagkuha mo sa mga anak ko mo?" "Sa lahat," sagot ni Hadeon, tinititigan ng kanyang mga kamay. "Sorry dahil naging duwag ako. Sorry dahil hinayaan kong diktahan ako ng ama ko. Sorry dahil hindi ko kayo na ipaglaban. At higit sa lahat, sorry dahil sa 8 taon na paghihirap mo ng mag-isa." Hindi nakakibo si Luningning. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. "Pwede ko ba silang makita?" tanong ni Hadeon. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tumango si Luningning. Tumayo sila at dahan-dahang pumasok sa maliit na silid kung saan magkakatabing natutulog ang 4 na bata. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na night lamp. Si Sinag ay mahimbing na natutulog, nakayakap sa isang unan. Si Ulap ay tila nananaginip. Si Ami ay nakabaluktot na parang bola. At si Danaw, sa kanyang sariling kama, ay payapang humihinga. Malusog na. Lumuhod si Hadeon sa tabi ng kama ni Danaw. Dahan-dahan, na parabang natatakot na baka isa lang itong ilusyon, hinaplos niya ang buhok ng bata. Isang patak ng tubig, ulan ba o luha? Ang pumatak mula sa kanyang pisngi papunta sa kumot. Pinanood ni Luningning ang eksena. Ang makapangyarihang si Hadeon Elizalde, nakaluhod sa sahig ng kanyang hamak na tahanan, umiiyak ng tahimik para sa mga anak na ngayon niya lang nakikilala. Sa sandaling iyon, hindi isang Elizalde ang nakita niya. Nakita niya ang isang ama. Bumalik sila sa sala. Bago pa man makaupo si Luningning, iniabot ni Hadeon sa kanya ang isang makapal na folder. Ang parehong uri ng folder na minsan nang naglalaman ng kontratang dudurog sa kanyang pagkatao. "Ano to?" tanong niya. Ang pagbabantay ay bumabalik sa kanyang boses. "Insurance," sagot ni Hadeon. "Para sa'yo. Para sa kanila. Ano man ang mangyari bukas, gamitin mo to para protektahan ang mga bata." "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng ama ko. Hindi ko alam kung gaano karumi ang lalaruin niya.
sabi ni Hadion. Ang mga mata ay seryoso. Pero ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo na nasa panig mo ako. Nasa panig ninyo ako. Tinitigan ni Luningning ang folder. Pagkatapos ay ang mga mata ni Hadion. Ang pagod, ang pagsisisi, ang determinasyon. At sa isang iglap, ang lahat ng galit na inipon niya sa loob ng 8 taon ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas komplikado, isang halo ng awa, pag-unawa, at isang maliit, nanginginig na usbong ng pag-asa. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Hadion na nakapatong sa folder. Malamig ito at basa. Ngunit sa ilalim niyon, naramdaman niya ang isang init. Nagulat si Hadion sa ginawa niya. Tumingin ito sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Salamat, bulong ni Luningning. Tumayo na si Hadion para umalis. Sa may pinto, huminto siya at lumingon. Luningning, sabi niya. Manalo man o matalo ako bukas, ipangako mong aalagaan mo sila. Lagi, sagot niya. Nang makaalis na si Hadion, naiwan si Luningning sa katahimikan, hawak-hawak ang folder. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ang nasa ibabaw ay mga transcript ng pag-uusap, mga larawan, mga ulat ng investigador. Ang buong katotohanan tungkol sa masamang plano ni Daragit. Ito na ang sandata niya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isa pang dokumento. Isang papel na may selyo ng isang notaryo. Binasa niya ang pamagat. Last Will and Testament of Hadion Elizalde. Ang petsa, ngayong araw lang. At sa nilalaman nito, nakasaad na ang lahat ng kanyang personal na yaman, mga ari-arian, at mga shares sa labas ng Elizalde Prime Holdings ay ipapamana niya. Hindi sa kanyang ama, hindi kay Daragit, kundi sa 4 na pangalan. Sinag Santos, Ulap Santos, Ami Santos, at Danaw Santos. Napahawak si Luningning sa kanyang bibig. Ang folder ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Ito ay higit pa sa isang insurance. Ito ay isang pagsuko, isang testamento ng pagbabago. Bukas, hindi lang isang kaso ang haharapin nila. Haharapin nila ang isang digmaan. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga puso ay sinusuri at ang mga buhay ay hinuhusgahan. Sa isang panig, nakaupo si Luningning, katabi ang kanyang libreng abogado mula sa Public Attorney's Office. Simple lang ang suot niya, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Bawat paghinga niya ay isang panalangin. Sa kabilang panig, ang kampo ng mga Elizalde, isang hilera ng mga mamahaling abogado na pinamumunuan ni Don Daquila. Ang matanda ay nakaupo na parang isang hari sa kanyang trono. Ang mukha ay walang emosyon, puno ng kumpiyansang muli siyang mananalo. Si Daragit ay naroon din, nakaupo sa likuran. Ang magandang mukha ay nababalot ng isang maskara ng pagkabalisa. At sa pagitan nila, nakaupo si Hadion, mag-isa. Hindi sa panig ni Luningning, hindi rin sa panig ng kanyang ama. Isa siyang isla sa gitna ng nagngangalit na karagatan. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Don Daquila ay isang veterano sa larangan. Mabilis siyang kumilos na parang isang ahas na handang tumuklaw. Iniharap niya ang mga pekeng ebidensya, mga bank statement na pinalabas na tumanggap si Luningning ng pera, mga pekeng testimonya mula sa mga taong binayaran para magsinungaling na siya ay may masamang reputasyon. Your Honor, sabi ng abogado sa isang malakas at kumpiyansang boses, ang ebidensya ay malinaw. Ang babaeng ito, si Miss Luningning Santos, ay isang oportunista. Ginamit niya ang mga bata para makapasok sa buhay ng isang maimpluwensyang pamilya. Hindi siya isang angkop na ina. Ang tanging layunin namin ay ibigay sa mga bata ang isang matatag at marangyang kinabukasan na hindi niya kayang ibigay. Bawat salita ay parang isang dagok kay Luningning.
Niyakap niya ang folder na bigay ni Hadeon, ang tanging pag-asa niya. Ngunit tila hindi siya pinapakinggan ng kanyang abogado. Natakot at tila nasisilaw sa kapangyarihan ng mga Elizalde. Nang si Luningning na ang tinawag sa witness stand, ginisa siya ng abogado ng mga Elizalde. Pilit na pinalabas na siya ay isang sinungaling, isang babaeng bayaran. Ang mga tanong ay personal at mapanira. Miss Santos, hindi ba't totoo na pagkatapos ng gabing iyon, hindi mo man lang sinubukang hanapin ang ama ng iyong mga anak? Naghintay ka ng 8 taon nung kailangan mo na ng pera para sa ospital, saka ka lang lumitaw. Hindi yan totoo, sagot ni Luningning. Nanginginig ang boses. Hindi ko siya mahanap. Ang tanging alaala ko ay isang cufflink, putol ng abogado, na may halong pang-uuyam. Isang napakaliit na bagay para sa isang napakalaking responsibilidad, hindi ba? Naiiyak na si Luningning. Ang buong courtroom ay nakatingin sa kanya. Ang lahat ay tila laban sa kanya. Tumingin siya kay Hadeon, ngunit nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya. Muli, nang tila wala ng pag-asa, isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Enough! Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng boses. Tumayo si Hadeon Elizalde. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna. Your Honor, may I approach the witness stand? Nagulat ang lahat, maging ang judge. Mr. Elizalde, this is highly irregular. I am the father of the children in question. Mariing sabi ni Hadeon, I believe my testimony is not just relevant, but essential. Pinahintulutan siya ng judge. Bago siya pumunta sa stand, huminto siya sa harap ni Luningning at kinuha ang folder mula sa nanginginig nitong mga kamay. Ako na ang bahala, bulong niya. Nang makaupo na siya sa witness stand, ang buong silid ay nabalot ng matinding katahimikan. Mr. Elizalde, nagsimula ang sarili niyang abogado, tila naguguluhan. Please confirm to the court na ang petition for sole custody ay isinampa ninyo. Yes, putol ni Hadeon. Isinampa ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nagulat ang abogado. Maging si Don Dakila ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Your Honor, pagpapatuloy ni Hadeon, ang boses ay malinaw at malakas. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng narinig ninyo laban kay Miss Santos ngayong araw ay kasinungalingan. Isang maruming plano na idinisenyo para sirain siya. Tumingin siya sa kanyang ama. Isang planong kagagawa ng sarili kong pamilya. Objection, Your Honor. Speculation. Sigaw ng abogado. I have proof. Sagot ni Hadeon. Inilabas niya ang kanyang telepono at isinaksak ito sa sound system ng korte. Ito po ay isang recording ng pag-uusap sa pagitan ko at ng aking dating fiancé, si Miss Daragit Alcara. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Daragit, puno ng galit at pag-amin, ay pumuno sa silid. Ang pag-amin sa paggamit ng droga, ang pag-amin sa plano na kunin ang bata, ang pag-amin na si Luningning ay isang inosenteng biktima. Napatayo si Daragit. Ang muka ay puno ng takot. Si Don Dakila ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tungkod. At hindi lang siya ang may kagagawa nito, sabi ni Hadeon pagkatapos ng recording. Ipinakita niya sa projector ang litrato ni Daragit at ni Don Dakila. Ang plano ay sinang-ayunan at marahil ay binuo pa nga ng sarili kong ama, si Don Dakila Elizalde. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Ang mga reporters sa labas ay nagsimulang magkagulo. Humarap si Hadeon sa judge, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Your Honor, ako ang nagkasala rito. Ako ang naging duwag. Ako ang nag-abandona sa kanila. Si Luningning ang nag-isang nag-aruga, nagpalaki, at nagmahal sa aming mga anak
Sa loob ng 8 taon, siya ang tunay nilang pamilya. Kaya binabawi ko ang aking petisyon. Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. At bilang CEO ng Elizalde Prime Holdings, ipinapaalam ko sa lahat na ngayon din ay bumababa na ako sa aking posisyon. Tatalikuran ko ang aking mana dahil ngayon ko lang natutunan ng isang bagay. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama na ngayon ay mukhang isang matandang biglang nawalan ng lahat ng lakas. Ang pinakamalaking legacy ay hindi pera o kapangyarihan. Ito ay pagmamahal, isang aral na hindi ninyo kailanman itinuro sa akin, Ama. Pagkatapos noon, tumayo si Gedeon. Hindi na siya lumingon pa sa kanyang ama o kay Daragit. Naglakad siya, hindi papalabas ng courtroom, kundi papunta sa lugar kung saan nakaupo si Luningning. Sa harap ng lahat, sa gitna ng mga nag-flash na kamera at naguguluhang mga bulungan, inilahad niya ang kanyang kamay kay Luningning. Ang mga mata ni Luningning ay puno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghanga. Inabot niya ang kamay ni Gedeon. Nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman nila hindi lang ang pagsasara ng isang kaso, kundi ang pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang judge, matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, ay pumukpok ng kanyang gavel. Petition dismissed. Full custody is awarded to the mother, Miss Luningning Santos. The father, Mr. Gedeon Elizalde, is granted full visitation rights. Umalis si Don Daquila sa courtroom ng tahimik, hindi na isang hari, kundi isang matandang lalaking tinalo ng sarili niyang ambisyon. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng katahimikan ng isang bagong buhay. Ang pangalang Elizalde ay nabanggit pa rin sa mga business section ng dyaryo. Ngunit ang kwento ni Gedeon at Luningning ay naging isang alamat na lamang sa mga tabloid. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagtubos. Wala na ang EPH Towers sa buhay ni Gedeon. Wala na rin ang mansyon. Sa halip, ang mundo niya ngayon ay isang maliit na startup tech company na itinayo niya kasama ang 2 kaibigan. Ang kanyang opisina ay isang nirerentahang espasyo na may amoy ng bagong pintura at instant noodles. Ang kanyang tahanan naman ay isang simpleng bahay na may 2 palapag sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito kasing laki ng mansyon, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng isang bagay na hindi kailanman nagkaroon ng mansyon. Buhay. Isang Sabado ng umaga, ang bahay ay puno ng masayang kaguluhan. Ami, dahan-dahan lang, matatapon ng gatas. Sigaw ni Luningning mula sa kusina habang nagpiprito ng itlog. Si Kuya Ami po kasi mama ayaw ipahiram yung crayons, reklamo ni Ulap na nakaupo sa mesa at nakasimangot. Kasi po hindi pa niya binabalik yung robot ko. Sagot naman ni Ami habang tumatakbo paikot sa mesa. Si Sinag, ang pinakamatanda at pinakamatured, ay tahimik na nagkakape habang nagbabasa ng libro, umiiling-iling na lang sa kaguluhan ng mga kapatid. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas si Gedeon mula sa silid. Suot ang isang lumang t-shirt at shorts habang karga-karga ang isang antok pa na si Danao. Ang CEO na dati hindi matinag ay mukhang napuyat, ngunit sa kanyang mga labi ay may isang ngiting hindi nabibili ng pera. Okay, tama na yan, sabi niya. Ibinaba si Danao sa upuan. Ami, ibalik mo na ang robot kay Ulap. Ulap, ipahiram mo ang crayons kay Ami. Simple. Pero Papa, walang pero-pero. Isang pamilya tayo, dapat nagbibigayan, sabi ni Gedeon, at sa isang kindat kay Luningning, tila naayos ang lahat. Iyon ang bago niyang kapangyarihan, hindi ang mag-utos sa isang boardroom, kundi ang maging isang ama. Umupo siya sa tabi ni Luningning at inakbayan ito. Hinalikan ito sa pisngi. Good morning, bulong niya. Good morning, sagot ni Luningning.
Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo at walang bigat. Mukhang pagod ka. Sulit naman, sabi ni Hadion. Pinapanood ang kanyang 4 na anak na ngayon ay masayang nagkukulitan na. Hindi naging madali ang simula. May mga araw ng pag-aalinlangan. May mga gabing pinag-uusapan nila ang mga sugat ng nakaraan. Kinailangan nilang matutunang magtiwala, magpatawad, at higit sa lahat, mahalin ang isa't isa hindi dahil sa isang aksidente 8 taon na ang nakalipas, kundi dahil sa pagpili nilang gawin iyon araw-araw. Hapon na nang magkayayaan silang maglaro sa maliit na hardin sa likod bahay. Si Hadion, na dati puro golf lang ang alam, ay tinuturuan ngayon si Ami kung paano sumipa ng bola. Si Luningning naman ay nakaupo sa isang kumot sa damuhan, katabi sina Sinag at Ulap na abala sa kanilang mga libro. Si Danaw, na ngayon ay mas malusog na at hindi na maputla, ay nakaupo sa isang maliit na upuan, may hawak na lapis at papel. Tahimik siyang gumuguhit. "Mama, Papa, tapos na po," masayang sabi ni Danaw. Lumapit sina Luningning at Hadion para tingnan ang kanyang gawa. Ito ay isang drawing, isang bahay na may 6 na stick figures sa harap, isang matangkad na lalaki, isang babae na mahaba ang buhok, at 4 na maliliit na bata, magkakaiba ang laki, lahat ay magkakahawak kamay. Sa itaas, isang malaking araw ang nakangiti. Simple lang ang drawing, gawa ng isang bata, ngunit para sa kanila, ito ang pinakamagandang obra maestra sa buong mundo. Ito ang larawan ng kanilang pamilya. Buo. Masaya. "Ang ganda, anak," sabi ni Luningning. Niyakap ang anak. "Ako yan, Papa, o." Turo ni Ami sa isang stick figure na may hawak na bola. Tumawa si Hadion. Nang papalubog na ang araw at ang langit ay nagkulay kahel, magkatabing nakatayo sina Hadion at Luningning, pinapanood ang 4 na bituin ng kanilang buhay. Hinakap ni Hadion si Luningning mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Naalala mo ba yung una nating pagkikita sa ospital?" Tanong niya. "Paano ko makakalimutan yon? Gusto kitang sakalin noon," pabirong sagot ni Luningning. "Alam ko," tumawa si Hadion. "Pero sa kabila ng lahat ng galit, hindi ko inakala na dito tayo hahantong." "Ako rin," bulong ni Luningning. Ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso ni Hadion na nakayakap sa kanya. "Pero siguro, ganoon talaga. Minsan, kailangan munang mabasag ang lahat para maayos muli sa tamang paraan." Tumingin sila sa isa't isa. Wala nang pagdududa, wala nang takot. Tanging pagmamahal na sinubok ng panahon at pinagtibay ng pagpapatawad. "I'm home," bulong ni Hadion. Ang mga salita ay puno ng kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kanya, sa kanila. Ngumiti si Luningning, isang nangiting naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng kanilang haharapin. Welcome home! At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa pag-ibig na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat at bumuo ng panibagong simula. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Luningning at Hadion ay ang pagpapatawad ang pinakamakapangyarihang susi sa isang bagong simula. Ang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay hindi dapat maging hadlang sa pagbuo ng isang magandang kinabukasan. Ang tunay na lakas ay hindi nasa paglimot, kundi nasa pagharap, pagtanggap, at paghilom. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ng ating mga bida. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.